Bago pa man sumilay ang unang sinag ng araw, gising na si Jairus. Inihahanda ang sarili para sa isa na namang araw ng pagkayod bilang tricycle driver. Simpleng tao lamang siya. Ang tanging hangad ay maitaguyod ang kanyang pamilya sa marangal na paraan. Bago sumampa sa kanyang tricycle, taimtim siyang nagdarasal, humihingi ng proteksyon laban sa anumang kapahamakan at gabay sa kanyang mga gagawin sa buong araw. Isang madilim na gabi, habang naghihintay ng masasakay sa isang liblib na kanto, isang figura ang lumapit sa kanya. Balot ng itim na tela ang buong katawan. Halos walang makita sa kanyang mukha. Bahagyang nagtaka si Jairus, ngunit hindi na niya ito inintindi. Kailangan niya ng pasahero para may maiuwi sa kanyang pamilya. Sa dulo po ng kalsada, Manong, wika ng lalaki. Ang kanyang boses ay garalgal, tila nang gagaling sa ilalim ng lupa. Habang bumibiyahe, hindi maiwasan ni Jairus na mapansin ang kakaibang aura ng kanyang pasahero. Hindi ito kumikibo, hindi rin gumagalaw, parang isang malamig na estatwa na walang buhay. Sinubukan niya itong kausapin upang basagin ang katahimikan, ngunit hindi ito sumasagot. Baka pagod lang, naisip niya. Pilit na binabaliwala ang kanyang nararamdamang kaba. Habang papalapit na sila sa kanilang destinasyon, biglang bumigat ang kanyang pakiramdam. Tila may nakatitig sa kanya mula sa likuran. Isang malamig at nakakakilabot na presensya. Sumulyap siya sa kanyang rearview mirror, ngunit wala siyang makita. Guni-guni ko lang siguro. Bulong niya sa sarili. Pilit na kinukumbinsi ang sarili na dapat walang ikatakot. Sa paghinto ng tricycle sa dulo ng kalsada, dahan-dahang lumingon si Jairus sa kanyang pasahero. Sa kanyang paglingon, isang nakakapangilabot na tanawin ang bumungad sa kanya. Ang lalaking wala ng mukha. Sa halip, isang malaking butas ang naroon. Isang naglalaway na bibig na puno ng matutulis na ngipin na handang lumamo ng buhay. Hindi ako tao, wika ng nilalang. Ang kanyang boses ay kulog na bumabasag sa katahimikan ng gabi. Ako ay isang anino na naghahanap ng lalamunin. Sa sobrang takot, hindi na nag-isip si Jairus at kumaripas ng takbo. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang tanging nasa isip niya ay makalayo sa nakakatakot na nilalang. Sa kanyang paglingon, nakita niya ang nilalang na nakatayo sa kanyang tricycle. Nakatitig sa kanya nang may nakakapangilabot ng ngisi. Sa kanyang pagtataka, biglang sumulpot ang dalawang lalaki. Si Raul at Ruel, ang kanyang matalik na kaibigan. Nakita nilang nangyari at agad siyang tinulungan. Ano nangyayari dito, Jairus? Tanong ni Raul, halatang pagkabahala sa kanyang mukha. Hindi ko alam kung ano yon, Raul. Sagot ni Jairus. Nanginginig ang buong katawan. Hindi siya tao. Isa siyang halimaw. Hindi naniwala si Raul at Ruel sa sinabi ni Jairus. Akala nila, binibiro lamang sila nito. Ngunit nang makita nila ang nilalang, napagtanto nilang hindi ito isang biro. Ang kanilang mga puso ay nagsimulang kumabog ng mabilis at ang takot na bumalot sa kanilang mga katawan. Tumakbo na tayo. Ilayo natin si Jairus sa nilalang na yan. Sigaw ni Ruel habang hinihila si Jairus palayo. Tumakbo silang tatlo, ngunit hindi sila layo. Ang nilalang ay mabilis na humahabol sa kanila. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa kasamaan. Sa kasamaang palad, si Jairus lamang nakatakas sa nakakatakot na nilalang. Kinabukasan, natagpuan ang bangkay ni Raul at Ruel sa madilim na kalsada. Ang kanilang mga mukha ay nawawala. Tila nilamo ng isang bagay na hindi makatao. Simula noon, hindi na muling nagmaneho ng tricycle si Jairus. Sa tuwing nakakakita siya ng tricycle, bumabalik sa kanyang alaala ang nakakapangilabot na karanasan. Ang karanasang bumago sa kanyang buhay at nagpatunay na hindi lahat ng sumasakay sa tricycle ay may mabuting intensyon. Mula noon, hindi na siya nakatulog ng mahimbing. Palaging iniisip kung kailan babalik ang anino upang kunin ang kanyang kaluluwa. Ang katahimikan ng gabi ay puno ng banta at ang bawat anino ay nagtatago ng isang